Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag mga Cebuano. Para naman sa mga taga Davao dyan, madayaw nga buntag sa kaninyong tanan. Kahit iba't iba ang paraan natin sa pagbabatian sa kahalagahan ng lagay ng panahon, tayong lahat ay nagkakaintindihan. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ang pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Wednesday morning, June 5, 2013. Ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Mga kababayan, ngayong ika-5 ng Hunyo ay igugunita po ang World Environment Day 2013. Partikular po itong gaganapin sa Mongolia. Layunin nito na mabuksan ang kamalayan ng mga tao tungkol sa lumalalang kondisyon, lalong-lalo na po ang kagutuman ng ilan sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Tema po para sa taong ito ay Think, Eat, and Save. Isa itong magandang paraan para maipalaganap ang kampanya laban sa pagsasayang ng pagkain. Kaya naman po mensahe ng event na ito para sa ating lahat, think before you eat, help save the environment. Time check po muna tayo, ang Philippine Standard Time po natin ngayon ay 5:01 ng umaga. Ngayon naman para po ibigay na sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast na inilabas ng Pag-asa. Makakasama natin si weather forecaster Joey Figuracion. Good morning, Mr. Figuracion. Magandang umaga din sa iyo, Amor, at sa atin pong mga kababayan na aga pong gumising para antabayanan itong ating weather update. Yes, tama-tama po yan. At eto naman po, Mr. Figuracion, patuloy pong kumikilos pa itaas itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. At kahapon nga po ay umabot na ang impact nito hanggang dito sa Eastern Visayas. So ngayong araw na ito ng Miyerkules ba, ito ba ay gumalaw ulit at saan-saang areas ba ito maapektuhan? Yes, tama ka dyan, Amor. Ito nga pong ITCZ kahapon ay nakapekto dito sa Eastern Visayas. So, balit ito po ngayon ay nanatili dito sa Mindanao area at may kaakibat naman po itong epekto dito sa Visayas area at sa Palawan area. Kaya naman po itong Palawan, ang buong Visayas at itong pong buong Mindanao ay maging maulap na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala, ang Metro Manila kasama na pong lalabing bahagi ng Luzon ay maging bahagyang maulap lamang na kung minsan po ay maging maulap din na siya naman po magbibigay ng mga isolated rain showers and thunderstorms. At para sa ngayon po, hindi pa rin po prevailing itong southwesterly flow. So sa katunayan, ito pong east to north, southeast pa rin ang umiiral dito sa Luzon, samantalang east to northeast naman po ang umiiral na hangin dito sa Visayas at Mindanao. At para po sa ating mga kababayan mangingisda, safe pa rin po ang ating paglalaot dahil po magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang ang pag-alon sa buong kapuluan. Okay, ayan po. Mga kababayan, narinig po natin kung ano po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. At eto naman po, Mr. Figuracion, itong nakaraang linggo po, no, natalakay po dito sa aming programa ang pagkakaiba ng rain showers at pati na rin po ng rain, pati na rin po ang classifications nito. Yan nga po yung light to moderate, moderate to heavy, pati na rin po ang scattered and isolated rain showers at pati na rin po mga iba't iba pang mga pag-ulan. Ngayon naman po, ano po ba ang pagkakaiba kapag sinabi natin na ambon at ng ulan? Paano ba natin ma-identify kung ang nakikita natin o ang nararanasan natin ay drizzle o ulan na po mismo? Opo, although ito pong drizzle at itong rain or ulan po ay parehas na hydrometeors na normally na-observe natin sa ating bansa, ito ay marami namang pong pagkakaiba dahil sa impact sa size at ito pong saan galing o source na cloud, ito pong at moisture content nitong cloud. At kaya unahin po muna natin itong size nitong drizzle. So pag drizzle, pag sinabi po natin drizzle o ambon, yan po yung ang size po nito ay maliit lamang. So maliit po yan, 0.5, less than 0.5 mm in diameter lamang. At samantalang ito naman pong rain o ulan ay 0.5 or greater po in diameter. Samantala po, ang impact po nito ay malaki po ang diferensya. Sa ambon po, maaari lang po tayong mabasa kung depende po kung gaano tayo katagal na expose sa ambon. Samantalang ito pong ulan, depende po sa
category, light, moderate, or heavy, maaari pong magkakaroon ng flash flood o pagbaha. Samantala po, ito pong pinanggalingan nitong drizzle o ng ulan, malaki din po ang pagkakaiba. So ito pong stratified cloud, nanggagaling po dyan itong ating drizzle o ambon. Samantalang cumulus clouds o convective clouds naman ang pinanggalingan nitong ulan. At dahil nga po itong stratified clouds ay lesser ang moisture content than the cumulus clouds, kaya maliit lang po ang mga pag-abon lamang ang naranasan natin. Samantala, dito po sa cumulonimbus clouds o convective clouds, marami po ang moisture content, kaya naman po malalakas na ang pag-ulan. Okay, ayan po mga kababayan, napakaganda nga. Dagdag kaalaman na naman yan para sa ating lahat. Ang pagkakaiba po ng ambon at nitong mismo nga ulan na. At iyan po ay next time po natin na maobserbahan natin ito. Alam na po natin kung paano natin matutukoy kung ito ay drizzle or rain na mismo. At ito naman po, Mr. Figurasyon, dahil nga isa po sa binabantayan nga natin ay ang pagpapalit po ng ating hangin. Ito nga po nga pagpasok ng southwest monsoon o habagat sa ating bansa. Tayo po ay nagbabantay dito kung ito nga po ba ay magiging hudyat na ng pagde-declare ninyo ng official rainy season dito sa ating bansa. Pwede ba nating ipaliwanag sa ating mga kababayan, ano po ba itong southwest monsoon o habagat na ito? Ano po ba yung katangian nito? Saan po ba ito nagmula? At syempre po, ano bang aasahan natin kapag meron na po tayong umiiral na hanging habagat dito sa ating Philippine Area of Responsibility? So ito pong habagat o commonly known as southwest monsoon ay kung prevailing na po itong southwesterly flow. So, at ito na pong ang rainfall distribution naman niya ay pronounced na po sa buong bansa. At marami po tayong mga semi-permanent system na nakikita na siya naman po magbibigay daan na yan, maging pronounced itong southwesterly flow sa ating bansa. Unang-una po, ito pong high pressure area dito sa may Australia, at ito naman po dito ang high pressure area dito sa may Indian Ocean, at ito naman pong Asiatic low, at ito pong high pressure dito sa North Pacific. So dahil po sa epekto nitong mga high pressure or semi-permanent high pressure area, nagkakaroon po ng southwesterly flow dahil po sa pag-ikot ng mundo, nade-deflect po ang hangin mula dito papunta po sa atin. At dahil po pag nag-retreat itong ating high pressure area dito sa may North Pacific, at yan rin po ay magiging dahilan na magiging pronounced ang southwesterly surface wind flow. At samantala po, ito pong rainfall distribution sa ating bansa naman po, pag prevailing na itong habagat, ay malaki na po ang diferensya. So mapapansin po ninyo dito base sa normal rainfall, monthly normal natin pag June, ito pong western section ng ating bansa nakaka-receive po ng mas maraming ulan, particularly dito po sa Ilocos region down to Bataan area. So 500 above millimeter, yan po ang normal rainfall distribution po dyan. Okay, ayan po, naintindihan na po natin kung ano nga ba ang katangian nito nga southwest monsoon o hanging habagat at ano nga ba ang impact o magiging dulot nito sa oras na ito'y pumasok na at umiral na sa ating bansa. Pero paglilinaw lang po natin, hindi pa po ito umiiral ngayon at tanging po nga, babantayan pa po natin kung kailan po idedeklara ng pag-asa ang official rainy or wet season dito sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat po Mr. Joey Figurasyon sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din po, Amor, para po sa ating mga kababayan. Patuloy po na mag-antabay sa ating weather update para malaman po natin ang latest ng ating panahon. Samantala po, pinapayuhan pa rin natin ang ating mga kababayan na parati pong magdala ng payong para po pananggalang kahit man po uminit o umaraw, mayroon po tayong proteksyon. Okay, ayan po, natunghayan nga natin si weather forecaster Joey Figurasyon at siya po'y nagbigay rin ng ating bagong kaalaman for today. Kaya tandaan po natin ang mga natutunan natin ngayong Miyerkules ng umaga. Ngayon naman dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:25 a.m. at lulubog naman ito 6:23 p.m. Ang moonrise po natin ay 2:44 a.m., moonset 3:37 p.m., illumination 12%. Eto naman po mga kababayan, para sa ating face of the moon, magkakaroon po tayo ng new moon sa darating na June 8, 2013. Yan po ay sa ganap na 11:56 p.m.
Samantalang ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. Yan po ay 7:53 a.m. Yan po ay 0.95 meters. At ang low tide naman po natin ay 12:20 ng umaga. Yan naman po ay 0.37 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.